Anak, tatabi muna tayo, ha? Dadaan na muna tayo sa simbahan, ani ko sa anak ko kasabay ng mabilis kong pagkabig sa manibela ng aming sasakyang bus patabi sa kanang bahagi. Malayo pa lamang ay natanaw ko nang may maluwag na parking lot sa labas ng simbahan, kaya maaari kaming huminto na muna dito sandali. Pagod na rin naman ako at nakakaramdam na rin ako ng gutom mula sa ilang oras na naman naming paglalakbay. Nagmula pa kami sa probinsya ng Leyte at 1 linggo na ang nakalilipas simula noong umalis kami doon. Kasalukuyan na kami ngayong nasa Laguna. Kaunting tiis na lang at makakarating na rin kami ng Manila. Pahinto-hinto kami ng anak ko sa pagbiyahe dahil kailangan naming maghanap buhay muna sandali upang mayroon kaming panggasolina at pangkain sa araw-araw. Kailangan naming magtungo ng Manila upang puntahan doon ang natitira pa naming kamag-anak. Bukod doon ay ang Manila na lamang ang natatangi kong paraan upang maipagpatuloy pa namin ang buhay naming mag-ina. Wala na kasi akong maisip na iba pang paraan upang kumita ng pera. Napakahirap ng buhay sa iniwanan naming probinsya. Yumao na ang aking mga magulang mula sa sakit na tuberculosis at naibenta na ang lupang kinatitirikan ng aming munting bahay na siyang tanging naipundar ko noong magtrabaho ako sa Italy. Iyon ang ginamit ko sa pagpapalibing sa kanila. Kaya naman ngayon ay wala na kaming matirhan ng anak ko, kundi itong lumang bus na naiwan sa akin ni tatay bilang pamana niya, kung iyon nga ba ang matatawag dito. Lumang-luma na ito dahil ito ay nabili pa ni tatay noong siya ay binata pa. Marami sana akong plano sa buhay noong nagsisimula pa lamang ako sa Italy. Ngunit bigla na lamang itong gumuho noong magkandaletse-letse. Nalamang bigla ang buhay ko doon matapos ang 6 na buwan kong pagtatrabaho sa isang resto bar. Nalaman kong wala palang permit at contract ang resto bar na yon. Bukod doon ay natuklasan ko ring peke pala ang mga papeles namin. Hindi lang yon, pagsapit ng 1 taon ko doon ay natuklasan ko naman ang panlolokong ginawa sa akin ng boyfriend ko na naiwan ko dito sa Pilipinas. Ang mga perang hiniram niya sa akin ay ginamit pala niya sa pambababae niya. At huli ko na nalaman na nagpakasal na pala siya sa iba. Naging miserable ang buhay ko sa Italy. Hanggang sa matagpuan ko na lamang ang sarili kong nakikipagtalik sa isang lalaki, na isa sa mga naging customer namin sa resto bar. Kaagad akong nabuntis kay Crystal kaya hindi ko na natapos pa ang 2 taon kong kontrata doon. Bumalik ako ng Pilipinas sa tulong muli ng kaibigan kong nagdala sa akin doon, si Marisa. Ngunit makalipas lamang ang 5 taon ay ang mga magulang ko naman ang nawala. Naisipan kong ang bahay na lang namin sa Leyte ang ibenta dahil wala na rin naman kaming natitira pang kamag-anak doon. At itong bus naman na ito ang naisipan kong gamitin patungong syudad. Ito na ang naging tahanan namin ng anak ko simula noong umalis kami ng probinsya. Awa ng Diyos ay hindi pa naman kami nasisiraan na huwag naman sanang mangyari. Kailangan naming makarating kaagad sa Manila dahil malapit nang maubos ang natitira naming pera ng anak ko. Lumingon ako sa bakuran ng simbahan at nakita kong napupuno ito ng mga naggagandahan at mga mamahaling mga sasakyan. Napansin ko rin ang mga naggagandahang palamuting bulaklak sa ibabaw ng isang puting magarang kotse at sa ibang sasakyan naman ay mga baloon na nakatali sa mga side view mirror. Sigurado akong may ikinakasal ngayon sa loob ng simbahan na ito. Nang may ayos ko na ang pagkakapark ng aming bus sa isang tabi ay saka lamang lumapit sa akin ang anak kong babae na nasa 4 na taong gulang pa lamang. Siya na rin ang nagkalas ng suot niyang seatbelt sa sarili niyang upuan na malapit sa aking likuran. Nanay, gusto ko po ng lobo, bulalas niya. Habang nakatanaw sa labas ng nakasarado pa naming pinto. Tuwang-tuwa siya at napapalukso pa siya sa sobrang kagalakan. Susubukan nating humingi ng isa, anak. Hindi kasi sa atin ang mga yan eh. Pinatay ko na ang makina ng aming sasakyan at saka hinugot ang susi. Inayos ko muna ang postura ng anak ko mula sa kanyang mahabang buhok hanggang sa suot niyang bestida. Saglit ko lamang ding sinipat ang sarili ko sa isang malapad na salamin na nakadikit sa tabi ng pinto. Hindi na ako magpapalit ng mas maayos na damit dahil hindi naman kami magtutungo sa altar. Gusto ko lang magdasal, magpasalamat at humiling sa Panginoon para sa aming mag-ina habang kami ay pansamantalang nakatira sa lansangan. Sana bigyan nila tayo, nanay. Gusto ko ng lobo, eh. Napangiti ako nang makita ko na ang pagmuso ng anak ko. Umupo ako sa harapan niya at inayos naman ang suot niyang sandals.
Susubukan natin, anak. Pero kung hindi tayo bibigyan, bibili na lang tayo sa tindahan, okay? Kaya naman ni nanay bumili niyan eh. Hinalikan ko siya sa noo bago ako tumayo at binuksan na ang pinto ng aming boss. Sige po, nanay. Sana bigyan na lang tayo para di maubos ang pera natin. Cute naman po ako eh. Natawa naman ako sa sinabi niya. Nauna na akong bumaba ng bus bago ko siya isinunod. Inilak ko ng mabuti ang pinto nito bago ko siya inakay patungo na sa gate ng malaking simbahan na tanaw naman namin ang dalawang gwardyang lalaking bantay doon. Saan po kayo pupunta, ma'am? Isa po ba kayo sa mga bisita ng ikakasal? Tanong sa amin ng isa sa kanila, kasabay ng pagharang niya sa amin. Hindi, kuya, alanganin kong sagot sa kanya dahil nahihimigan kong parang hindi kami papapasukin sa loob. Bawal po, ma'am. Sinasabi ko na nga ba? Sandali lang naman kami, kuya, pakiusap ko pa rin sa kanya. Bawal po sa ngayon, ma'am dahil may mayamang ikinakasal ngayon sa loob. Baka po makaistorbo kayo, biglang singit na rin ang isa pang gwardya sa amin, yan lang naman kami, kuya, sa labas. Pinilit ko pa ring maging mahinahon sa harapan nila. Kahit na, ma'am. Bawal pa rin po. Baka po may madumihan kayong mga kotse dito. Biglang nagpanting na ang tainga ko sa sinabi niya. Ano bang tingin niya sa amin, pulubi? Sila ba ang may-ari ng simbahan na yan? Inis ko ng tanong sa kanya. Hindi po, ma'am. Hindi naman pala, huwag kang mag-alala. Hindi kami papasok sa loob. Diyan lang kami sa tirikan ng Kandilaldi. Hindi pa siya nakakasagot ay kaagad ko nang hinila ang anak ko papasok sa loob ng gate. Ayaw ko mang maging bastos pero siya ang nakakabastos. Dinaig pa niya ang mga mayayamang mata pobre. Magdadasal lang naman kami kahit dito lang sa labas. Baka gusto niya ay pati siya ay ipagtirik ko na rin ng kandila. Hindi na rin naman nila kami hinabol pa ngunit nasa amin pa rin ang paningin nila. Ang gaganda ng mga kotse, nanay. Ang daming lobong nakasabit, sigaw muli ng anak ko habang nakaturo sa mga iyon. Mamaya na lang, anak. Wala pang tao dyan na pwede nating mahingian. Samahan mo muna si nanay dito. Ipagdarasal natin ang mga lolo't lola mo di. Hinila esero siya sa kanang bahagi ng simbahan, kung saan may natanaw akong mga santo at sa harapan nito ay may malapad na bakal na tirikan ng mga kandila. Mula dito sa labas ay bahagya na naming naririnig ang ingay ng mga tao sa loob ng simbahan, maging ang tinig ng pari na nagsasalita sa mikropono. Anak, dito ka lang, ha? Maupo ka lang diyan. Huwag kang aalis. Opo. Iniupo ko siya sa isang bakanting silya na malapit sa akin. Mabuti na lang at may mga nakahanda na rin ditong mga kandila. Ang kailangan lamang ay maghulog ng barya sa isang donation box na naririto rin sa tabi nila. Kumuha ako ng 2 dilaw na kandila at sinindihan ang mga ito bago ko itinirik sa isang butas ng bakal. Nagkasya naman ang 2 kandila na iyon sa isang butas. Yumuko ako ng bahagya at ipinikit ang aking mga mata upang manalangin. Sa aking pagpikit ay mas narinig ko ng malinaw ang tinig ng nagsasalitang pari sa loob ng simbahan. May naramdaman akong mahihinang yabag mula sa tabi ko, ngunit hindi ko ito nagawang pansinin at nagsimula na lamang akong magdasal. Bago natin simulan ang seremonya ng kasal. Tumayo kung sinuman ang tututol. Daddy E. Bigla kong naidilat ang aking mga mata nang marinig ko ang malakas na hiyaw na iyon na parang kulog na dumagundong bigla sa magkabila kong tainga. Si Crystal. Napalingon ako sa upuang pinaglagakan ko sa kanya, kani-kanina lamang at ganun na lamang ang panlalamig ko nang hindi ko na siya doon natagpuan. Crystal. Anak. Crystal. Crystal D. Pakiramdam ko ay magigiba ang dibdib ko sa sobrang kaba. Mabilis pa sa 4:00 akong tumakbo. Patungo sa pinto ng simbahan. At pagsapit ko doon ay natanaw ko na nga ang anak ko sa gitna na red easel, habang nakaharap sa altar kung saan mayroong 2 taong kasalukuyang ikinakasal. Maging ang lahat ng mga taong naririto ay nasa anak ko na ang lahat ng atensyon at nagsisimula na silang magkagulo. Kaagad na ring nagsilapitan sa anak ko ang ilang mga lalaking unipormado na sa tingin ko ay mga security ng mayamang pamilyang ito. Si Crystal. Hindi ko malaman ang gagawin ko. Daddy. Mas lalo akong napanganga nang muli siyang sumigaw.
Kahit nangangatob na ang mga tuhod ko sa sobrang takot at kaba ay mabilis ko pa rin itong inihakbang palapit sa kanya. Si Crystal. Kaagad naman siyang lumingon sa akin habang humihikbi. Isang babae ang kaagad na lumapit sa amin. Anak niyo po ba ito, Mrs.? Totoo po ba ang sinasabi niya? Hindi ko siya masagot at si Crystal ang kaagad kong binalingan at mabilis na kinarga. Hanggang sa mapansin kong nagsisilapitan na rin ang iba. And my God! Mukhang totoo nga ang sinasabi nila, saad ng isang babae kasabay ng pagtakip niya sa bibig niya. Kamukha nga ng bridegroom ang batang ito. Komento pa rin ang isa pang babae habang titig na titig sa anak ko. Oh, in my God! Paano na? Hanggang sa dumami na ang mga bulungan sa paligid namin. Nakatanggap din kami ng mga mapanuring tingin sa kabuuan naming mag-ina. Bigla naman kaming napalingon sa unahan nang makarinig kami ng isang malakas na lagapak at inabutan ng aking mga mata ang ginawang pagsampal ng bride sa mapapangasawa niyang lalaki. Nagsinghapan ang lahat ng mga taong naririto at mas lalo pang umingay ang buong paligid. Mas lalo namang dumoble ang takot ko at kaba. Oh, Diyos ko! Hindi maaari ito. Patawarin niyo po kami ng anak ko. Hindi po namin sinasadya. Dahan-dahan na akong napaatras, lalo na nang matanaw kong tumakbo na paalis ng altar ang bride at iniwan ang fiancé niya. Athena! Kaagad din naman siyang hinabol ng mapapangasawa niya. Hindi ko pa gaanong maaninaw ang kanilang mga mukha dahil masyado pa silang malayo mula sa kinaroroonan namin. I already told you, I don't fucking know them. Sigaw pa rin niya, ngunit hindi na siya nilingon pa ng bride na patungo na sa kinaroroonan namin. Buhat niya ang napakagarbo niyang gown habang lumuluha. Binantayan ko siya na makalapit sa amin bago ko siya hinarangan. Miss, nagkakamali ka. Pasensya na. Nagkakamali lang kami, ngunit nagulat ako nang malakas niya akong tinabig at kamuntik na kaming masubsob ng anak ko. Mabuti na lamang at may isang matangkad na lalaking sumalo sa amin at kaagad kaming inalalayan. You all right? Tanong niya, ngunit kaagad ding nalipat ang paningin niya sa anak ko at pansin ko ang kakaiba niyang pagtitig. Kaagad kong iniharap sa akin ang mukha ng anak ko at niyakap siya ng mahigpit. Athena! Chase her! Damn it! Kaagad kaming napalingon sa bridegroom na ngayoy mabilis nang naglalakad patungo sa kinaroroonan namin. Napakadilim ng anyo niya at bakas ang matinding galit sa kanya habang nakatitig sa amin. Pasensya na, hindi sinasadya ng anak ko. Nagkamali lang siya. Muli akong napaatras palayo sa kanila. Ngunit ng oras na nakalapit na sa amin ang lalaki ay dito na ako unti-unting napahinto. Dito ko na mas napagmasdan ng malinaw ang kanyang mukha. What the? Napatulala akong bigla at nanigas mula sa kinatatayuan ko. Isang alaala ang bigla na lamang nagbalik sa isipan ko. Ngunit kaagad din itong nabura nang bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang braso ko at hindi ko mapigilang mapadaing sa sakit na hatid niyon. Cloud! Sigaw sa kanya ng lalaking sumalo sa amin, ngunit hindi niya ito pinansin. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Alam mo ba? Parang kulog na dumagundong sa mukha ko ang tinig niya. Daddy, muling pumalahaw ang anak ko sa kanya, kaya naman bigla akong natauhan. Nilingon ko siya at nakita ko ang patuloy niyang paghikbi at kasalukuyan ng umaagos ang mga luha niya sa pisngi. I'm not your fucking daddy, do you understand me? Huwag mong sigawan ang anak ko, sigaw ko rin sa kanya, kasabay ng pagtulak ko ng malakas sa dibdib niya. Nabitawan niya ako kaya nagkaroon ako ng pagkakataong makatakbo at makalabas kaming mag-ina ng simbahan. Chase them, dinig kong sigaw niya mula sa aming likuran kaya mas lalo pa akong nagpanik. Claude, itigil mo na, narinig kong muli ang tinig ng lalaking iyon na tumulong sa amin kani-kanina lang. Ngunit naramdaman ko pa rin ang mga mabibilis na yabag na tila humahabol sa amin ng anak ko. Nanay, gusto ko po ng lobo. Anak, kalimutan mo na yan. Kailangan nating makaalis kaagad dito. Lagot na tayo nito. Kaagad akong dumiretso patungo sa gate na may dalawang bantay na umaakto ng haharang sa amin, ngunit hindi sila naging dahilan para huminto ako. Diyan lang kayo, huwag kayong lalabas. Umalis kayo dyan, hindi ko alam kung anong lakas ang sumapi sa akin para maitulak ko sila ng malakas kahit pabuhat ko si Crystal.
Kaagad din kaming nakalabas ng gate at tumakbo patungo sa aming sasakyan. Pagdating namin sa pinto ng bus ay kaagad ko itong binuksan gamit ang susi at mabilis na. Ipinasok si Crystal sa loob. Anak, bilisan mo. Magsuot ka ng seatbelt. Kaagad kong utos sa anak ko matapos ko siyang ibaba at mabilis ko namang isinara ang pinto. Opo. Laking pasasalamat ko at masunurin siyang bata. Nakita ko ang mga security guard na nasa labas na ng sasakyan namin at paulit-ulit na nila. Itong kinakatok sa kahit saang parte. Natanaw ko naman ang bridegroom sa labas ng simbahan. Habang nakatayo doon at nakatanaw din sa amin. Sobrang talim ng pagkakatitig niya sa amin. Nakakuyom ang mga kamao niya at gumagala ang panga niya. Pasensya na, sabi ko kahit alam kong hindi niya maririnig. Kaagad akong umupo sa harapan ng manibela at mabilis na binuhay ang makina nito. Anak, ang seatbelt mo nilingon ko ang anak ko at siniguro munang maayos at safe siya sa kinaupuan niya, malapit sa likuran ko. Suot ko na po, nanay. Good. Kumapit ka ng mabuti, okay? Yes, ma'am. Napangiti ako sa sagot niyang yon. Kaagad ko nang pinaandar ng mabilis ang aming bus. Ipinagpapasalamat kong nakatabi lamang ito sa gilid ng kalsada at hindi ko na kailangan pang palikuin. Lumingon ako sa rearview mirror at tinanaw ang kinaroroonan ng lalaki at ng mga security guard niyang humahabol sa amin. Nakita kong sumenyas siya sa mga tauhan niya nang tinangkaan ng mga ito sumakay sa mga kotse nila. Napansin kong huminto sila at tinanaw na lamang kami habang kami ay lumalayo na mula sa kanilang lugar. Napakunot ang noo ko at hindi ko mapigilan ang magtaka. Gayunpaman, kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag. Hindi na nila kami hinabol. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho ko, ngunit maya-maya ibigla akong binalot ng matinding kaba. Dahil pakiramdam ko ay hindi pa ito natatapos dito. Isang mayamang lalaki ang ginambala namin at nang dahil sa amin kaya naudlot ang kanyang kasal. Nanay, wala na po sila. Sinilip ko ang anak ko mula sa rearview mirror at nakita kong tumatanaw siya sa likuran ng aming bus. Napahinga ako ng malalim. Hanggang ngayon ay sobrang lakas pa rin ang kabog ng dibdib ko at nanginginig ang mga kamay ko. Anak, hindi mo dapat ginawa yon. Nang dahil sa atin kaya nasira ang kasal nila, mahinahon konwalo sabi kay Crystal. Galit ka po ba, nanay? Kamukha niya po si daddy ko, ramdam ko ang muli niyang paghikbi. Paano mo naman nasabi yon? Sa rarawan. Kita ko rarawan niya. Bulol niyang sagot. Napakunot naman ang noo ko habang sinisilip siya sa rearview mirror. Anong larawan ang sinasabi niya? Hindi siya ang daddy mo, anak. Nagkamali ka lang. Magkaibang tao sila. Di ba po sa kanya tayo pupunta? Hindi, anak. Wala siya dito sa Pilipinas. Nasa Italy ang daddy mo. Malayo yon. Gusto ko na pong makita si daddy ko. Nanay. Napahinga ako ng malalim upang maibsan ang paninikip ng dibdib ko. Paano ko ba sasabihin sa kanya ang totoo, na wala na siyang makikilalang ama? Nabuo lang siya mula sa isang gabing pagkakamali at sigurado akong hindi siya matatanggap ng tunay niyang ama. Sa wakas ay nakarating din kami ng Alabang ngunit nakailang pasikot-sikot pa kami bago ako nakahanap ng maaari naming paghintuan at pagtaguan pansamantala. Isang malawak na lote ang nakita kong maluwag ngunit may mangilan-ngilan ding mga sasakyan. Sa tingin ko ang karamihan sa mga naririto ay inabandona na. Nabubulok na nga ang iba at ang iba naman ay sira-sira na. Nagkalat din ang mga tambak ng basura sa buong paligid. At sa ilang mga sulok ay may mga kabataang nagtitipon-tipon at kumakain mula sa mga hawak nilang supot. Marurungis ang mga hitsura nila kaya malakas ang hinala kung dito sila nakatira sa lansangan. Nagugutom na po ako, nanay. Anak, dito na muna tayo. Kaagad ko nang pinatay ang makina ng aming sasakyan at tumayo. Tinanggal na rin niya ang suot niyang seatbelt at saka bumaba sa upuan. Nagtungo kami sa gitnang bahagi ng aming bus dahil naroroon ang mga gamit namin pangkusina. Mayroon kaming lutuan at may malit din na mesa. Pinatanggal ko na talaga ang mga pampasaherong upuan sa loob nito dahil hindi na naman mapapakinabangan pa. Hindi rin namin madadala ang mga gamit namin sa bahay kung naririto pa sila. Nagmistula na talagang bahay itong loob ng aming bus.
Sa dulong bahagi nito ay naroroon ang single bed namin na kasya lamang kaming mag-ina. Naririto rin ang dalawang malalaking durabox na naglalaman ng mga damit namin. Banyo na lang talaga ang kulang at masasabing munting bahay na talaga ang sasakyan naming to. Mayroon naman kaming arenola ng anak ko para ihian at kung dudumi naman ay dumadaan na lamang kami sa mga fast food chain. Sakto, anak. May natitira pa tayong malunggay dito. Magluluto na lang si nanay ng noodles at ilalagay natin to. Wala po bang chicken joy, nanay? Nakangusong tanong ng anak ko habang nagbubukas ng takip ng isang kalderong nakapatong sa kalan. Saka na lang tayo bibili, anak, kapag kumita na ulit tayo. Medyo mahal-mahal ang chicken joy eh. At saka, hindi maganda sa health natin ang palaging ganon ang kinakain. Mas masigla at mas malusog tayo kung gulay o prutas ang palagi nating inuulam, di ba? Marami kasing vitamins ang makukuha natin sa mga yon. Binuksan ko ang isang drum sa gilid na ang tubig ay nasa kalahati na lamang ang laman. Bumibili ako ng tubig sa mga bahay na aming nadadaanan sa tuwing kami ay naubusan. Di samahan po natin ng gulay yung chicken joy. Bigla akong natawa sa sinabi niya, ang kulit mo talaga. Oh, sige na. Bibili si nanay kapag may pambili na tayo. Maupo ka muna doon, anak. Magluluto na si nanay dyan. Itinaboy ko na siya patungo sa dulong bahagi ng bus namin kung saan naroroon ang single bed namin. Gugutom na po talaga ako, Nanael, humimas siya sa tiyan niya habang naglalakad na patungo doon. Anak, sandali lang ito. Mabilis lang itong maluto. Sumalok ako ng tubig sa drum gamit ang maliit na tabo at isinalin sa maliit na kaserola para sa noodles na lulutuin ko. May natitira pa naman kaming kanin mula kaninang tanghali at sakto lamang ito para sa hapunan namin. Matapos ay isinalang ko na ito sa superkalan gas na nakapatong lang sa sahig. Pinihit ko ito at sinindihan ng apoy gamit ang posporo. Mas madali lang kasi bitbitin ang ganito at mas madali lang palagyan ng laman kung sakaling maubusan. Binuksan ko ang bintana sa itaas nito upang makasingaw ang init. Ang buong bintana ng bus namin ay napapalibutan ng mga kortina upang hindi gaanong makita ang loob nito, puwera na lang ang nasa dulo. Nakabukas ang kortina niyan upang makita ko lagi ang nangyayari sa likuran. Sa totoo lang ay napakahirap ng sitwasyon naming ito, kaya sana ay matagpuan namin kaagad ang tiyahin ko sa lugar na ito. Ngunit sa lawak ng syudad na ito, saan naman namin siya sisimulang hanapin? Ang pagkakaalam ko lang ay sa Quezon City sila nakatira, pero napakalaki ng lugar na iyon. Nilingon ko ang anak ko at nakita ko itong nagbubukas ng drawer sa pinakaibabang bahagi ng isang durabox. Nanay, dito ko po nakita yung rarawan ni daddy ko. Bigla akong napanganga sa sinabi niyang yon at mabilis siyang nilapitan. Muli na namang kumabog ng malakas ang dibdib ko sa hindi malamang dahilan. Inilabas niya mula doon ang isang lumang wallet ko. Anak, hindi yan. Hindi siya yan. Kaagad kong inagaw mula sa kanya ang wallet ng tangka pa lamang niya itong bubuksan. Pero kamukha niya po dyan eh. Magkamukha lang sila pero hindi siya yon, anak. Muli kong ibinalik ang wallet sa ilalim ng mga nakasalansa ng mga damit namin. Paano ba niya nahanap ang wallet na to? Siguro dapat ay itapon ko na lang ito para hindi na niya makuhang muli. Siguro naman ay makakalimutan niya rin ang tungkol dito paglipas ng mahabang panahon. Napansin ko ang pagtahimik ni Crystal mula sa tabi ko kaya napalingon ako sa kanya. Humihikbi na siya at nangingilid na naman ang mga luha niya sa mga mata niya. Namumula na rin ang magkabila niya pisngi, maging ang tungki ng ilong niya. Crystal, anak, gusto ko na po makita si daddy ko, nanay. Gusto ko na po siya makita. Tuluyan na siyang humagulgol kasabay ng pagtulo ng mga luha niya sa pisngi. Nakaramdam naman ako ng matinding awa para sa kanya. Kaagad ko siyang binuhat at niyakap ng mahigpit. Tahan na, anak. Isinayaw-sayaw ko siya bago kami naupo sa gilid ng kama, si daddy ko, nanay. Anak, makinig ka sa akin. Iniharap ko ang mukha niya sa akin at pinunasan ang mga luha niya sa pisngi habang nakaupo naman siya sa kandungan ko. Ngunit patuloy pa rin siya sa paghagulgol niya. Nagsimula lang naman ang paghahanap niya sa daddy niya noong tuksuhin na siya ng mga kalaro niya sa probinsya. At ngayon ko lang din nalaman na nakita na rin pala niya ang larawan na iyon. Kaya marahil siya nagkakaganito ng husto. Daddy ko, nanay. Patuloy pa rin siya sa pagwawala niya. Anak, pakinggan mo muna si nanay.
Makinig ka muna sa akin. Sobrang layo ng Italy. Malayong bansa iyon. Kailangan pa nating sumakay ng eroplano bago makarating sa kanya, mahinahon kong paliwanag sa kanya. Di sasakay tayo. Puntahan natin si daddy ko. Pero kailangan natin ng maraming pera para makasakay tayo ng eroplano. Wala pa tayo nun sa ngayon, malambing kong sagot sa kanya. Tutulungan po kitang magluto at saka magtinda ng fishball. Natawa naman ako sa sinabi niyang iyon. Kung sa pagtitinda lang ng fishball ang gagawin natin, siguro dalaga ka na bago tayo makaipon ng pamasahe natin, anak. Sa ilang pahinto-hinto namin sa mga lugar at mga bayan na nadadaanan namin ay nagtitinda kami ng street foods upang may kitain kami. Nananahi din ako ng mga sirang sapatos at nag-aayos ng mga sirang payong kaya naman ang mga kamay ko ay nangangapal na rin sa kalyo. Noong nasa Leyte pa kami ay may maliit akong tindahan doon at karinderya, kaya nasanay na rin ang anak ko sa trabaho kong ito. Madalas siyang tumutulong sa akin doon sa mga simpleng bagay lang pero hindi ko naman na kayang magkarinderya pa sa ganito naming sasakyan. Kaya pananahin na lamang ng mga sira-sirang payong at mga sapatos ang ikinabubuhay naming mag-ina, pati na rin ang pagtitinda ng mga kikiam at fishball. Kung ano yung mga bagay na mas madaling gawin at mas madaling kumita ng pera sa mga lugar na nadadaanan namin na walang malaking puhunan ay iyon ang ginagawa ko. Kailangang maging madiskarte sa ganitong klase ng buhay namin dahil kung hindi, mamamatay na lamang kaming dilat ang mga mata sa gutom. Hindi ko makakayang panoorin na magutom ang anak ko. Di baling hindi ako makakain, wag lang siya. Sa wakas ay tumahimik na rin ang anak ko at sumandal na lamang sa balikat ko. Napabuntong hininga na lamang akong muli ng malalim. Sana pagdating ng araw ay maintindihan mo rin ako, anak. At sana ay mapatawad mo rin ako sa mga pagkakamaling nagawa ko, kung paano ka nabuo. Matapos naming maghapunan kinagabihan ay kaagad din kaming nakatulog ng anak ko. Dahil na rin marahil sa tindi ng pagod na naranasan namin sa buong maghapon. Ngunit pagsapit ng hating gabi ay bigla akong naalimpungatan nang makalanghap ako ng kakaibang amoy at pakiramdam ko ay may ibang tao pa kaming kasama sa loob ng aming sasakyan. Nahilo ako ng sobra hanggang sa muli akong makatulog. Ngunit dahil sa kabang naramdaman ko ay siniguro kong yakap ko ng mahigpit sa mga bisig ko ang anak ko. De conto, per favorable, hey, rocks. Isang malakas na palakpak ang bigla na lamang nagpagising sa akin mula sa malalim kong pag-iisip. Napahugot akong bigla ng isang malalim na buntong hininga. Pakiramdam ko ay may isang malaking bato ang nakadagan ngayon sa dibdib ko dahil sa bigat na nararamdaman ko. Ayos ka lang? Parang hindi maarok sa lalim niyang iniisip mo, ah. May humihingi na ng check, ani Aileen, habang pasimple niyang isinisenya sa akin ang isang lalaking nasa harapan ko na pala ngayon, ngunit hindi ko pa napapansin. Siyaw, Bella, nakangiti niyang bati sa akin habang nakatitig. Siyaw. Comte Chayami di Nuovo, nakangiti ko namang tanong sa pangalan niya. Fabio, nakangiti pa rin niyang sagot habang nakatitig pa rin sa akin ng malagkit. Pinanatili ko rin naman ang magandang ngiti ko sa kanya, kahit naaalibadbaran na ako sa kanya. Mukha na siyang 50 anyos sa hitsura niyang yan pero mukhang may kahiligan pa rin siya. Kaagad ko nang kinuwenta ang mga nakuha niyang alak at iniabot sa kanya ang check. Kaagad niya rin naman itong tinanggap ngunit kay bagal pa rin niya itong tingnan dahil sa malagkit niya pa ring pagkakatitig sa akin. Tinanaw ko sa kaliwang bahagi ang table na inuukupan niya. Natanaw ko doon ang lalaking kasama niya na ngayon ay halos nakayukyok na sa mesa. Hindi na mabilang ang mga bote ng alak na naroroon. Pero dito sa resibo niya ay umabot sila ng 50 bottles at nagkakahalaga ng €200 or 11,547 pesos sa Philippine money. Grabe. Silang dalawa lang ang uminom ng mga yon? Para silang mga sawi sa pag-ibig kung makainom ng ganito karaming alak. Parang wala nang bukas, kite, eko. Tieni il resto, Bella. Muli akong napalingon sa lalaking nasa harapan ko at ngayon ay iniaabot na niya sa akin ang €300 o mahigit 17,200 pesos sa Philippine money. Kaagad akong nagdiwang. Grazie mille, Bello, pasasalamat ko sa kanya na maihalo na ring pambobola. Bello means handsome and Bella means beautiful. Kita ko kung paano lumawak ang pagkakangiti niya sa akin. Prego, amore, anya bago siya tumalikod at tuluyan ng umalis sa harapan ko. Ang laki na ng tip mo ngayong gabi, ha, biglang bulong sa akin ni Aileen,
kasabay ng pagbangga ng puwet niya sa akin. Abala pa rin siya sa pagsasali ng alak sa mga basong nakahilera sa harapan niya. Sa harapan naman ng bar counter ay nakahilera din doon ang lan na lamang sa mga customer namin. Isa rin siya sa mga Pinay waitress na kasama ko dito sa bar dito sa Italy at pinaka-close ko sa lahat. Ikaw din naman, nakangiti ko ring sagot sa kanya, kahit muli na namang bumalik ang bigat na nararamdaman ko sa loob ko. Kahit pa yata gaano kalaki ang tip na natanggap ko ngayong gabi ito, ay hindi pa rin yon mapupunan ang sakit na nararamdaman ngayon ng puso ko, kung pwede lang na maglaho na lang akong bigla. Lumipas pa ang mahabang oras hanggang sa sumapit na ang 2:00 ng madaling araw. Oras na para sa pagsasara. Nagsilabasan na rin ang ilan na lamang na natitira pa naming mga customer. Hahapay-hapay na rin sila sa paglalakad. 3 na lamang din kaming naririto dahil nauna nang mag-out ang iba sa mga kasama namin. Kaagad kong inilabas ang ilan sa mga tip ko bago ako kumuha ng isang bote ng Peroni beer at patagong uminom sa likod ng bar counter, hindi ko na napigilan pa ang mapaiyak sa sakit na nararamdaman ko. Hindi ko akalaing sa pagtungo ko dito sa Italy ay magiging katapusan na rin ang relasyon namin ni Sandro. Nalaman ko na lamang na nagpakasal na siya sa iba at sigurado akong doon niya ginamit ang mga perang hiniram niya sa akin. Wala siyang kasing sama. Napakawalang hiya niya. Inubos ko ang laman ng bote ng beer na hawak ko bago ako tumayo at lumabas na rin ng bar counter. Bahagya akong nahilo pero kaya ko pa naman ang sarili ko. Naabutan ko sila Eileen at Jessa na nakatayo lamang habang nakatitig sa isang customer na hanggang ngayon ay nakayukyok pa rin sa mesa. Mukhang tulog na siya. Teka, siya yung kasama ng isang Italiano na nagbigay sa akin ng malaking tip kanina. Bakit niya iniwan yan dyan? Hindi man lang niya isinama pa uwi. Wala man lang ba siyang malasakit? Roxanne, ikaw na ang mag-asikaso sa kanya. Napapagod na ako, masakit na ang likod ko, kaagad na sabi sa akin ni Eileen. Ako rin. Antok na ko. Tapusin na saad din ni Jess sa bago sila nagsimula ng maglinis. Napahinga na lang ako ng malalim. Alam ko namang nahihirapan lang silang kumausap at sumuyo sa mga ganitong lasing na customer. Wala akong choice kundi ang lapitan na rin ito, sinimulan ko itong uyugin sa balikat niya. Hey sir, wake up. Time for us to close the bar, Desan. Mahina lamang itong umungol. Hindi ko pa makita ang mukha niya dahil nakatakip dito ang isa niyang braso. Sir, dead sorry but you need to wake up and get out of this bar. We can't leave you here. Ipinagpatuloy ko ang pag-ugoy sa balikat niya, ngunit muli lamang din siyang umungol at hindi man lang kumilos kahit na bahagya. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Eileen mula sa likuran ko, buhusan mo kaya ng malamig na tubig diyan niya, nakaisip naman akong bigla ng isang ideya. Kaagad kong inilabas ang panyo ko at nagtungo sa loob ng bar counter. Kinuha ko ang stainless steel ice bucket na naglalaman pa ng mga natunaw ng yelo pero malamig pa naman ito. Inilabas ko na rin ito at dinala sa table kung saan naroroon ang tulog na customer. Isinawsaw ko sa malamig na tubig ang panyo ko at bahagyang pinigaan. Sir! Sinubukan ko pa rin muna itong gisinging muli ngunit tulog na tulog talaga siya. Kaya wala akong choice kundi ang pihitin siya paharap sa akin. Inalis ko ang pagkakaharang ng braso niya sa mukha niya hanggang sa tuluyan ko na siyang matunghayan. Bigla akong napahinto at napatitig sa gwapo niyang mukha. Maputi at namumula-mula ang makinis niyang pisngi. Nagpipilantikan ang mahahaba niyang pilik mata. At parang nang aakit ang natural na mapupulan niyang mga labi. Taliano din kaya siya? Parang malay zero naman sa hitsura niya. O, ano? Gwapo ba? Bigla na lamang lumapit si Jessa sa kinaroroonan namin. Ka naman matunaw na yan sa lagkit ng titig mo. Ganon din si Eileen, parang bigla naman akong natauhan, sinimulan ko nang ilapat ang basa kong panyo sa pisngi ng lalaki. Alaynan! What the AEY? Paungol niyang anas na parang biglang nagulat sa lamig na naramdaman niya, ngunit nananatili pa rin siya sa posisyon niya. Saglit lamang ding nagmulat ang namumuhay niyang mga mata bago muling bumalik sa pagtulog niya. Ang gwapo nga. Lasing na lasing talaga siya, tila kinikilig na saad ni Jessa. Buti buhay pa siya, sagot din naman ni Eileen bago sila muling nagpatuloy sa paglilinis nila. Pinagpatuloy ko na lamang ang pagpupunas ng panyo ko sa mukha ng gwapong lalaki, nagpatuloy din ito sa pag-ungol niya. Athena!
Napahinto ako nang bigla siyang bumigkas ng tila pangalan ng isang babae, Athena. Sir! Thena! Napansin ko ang unti-unting pagdilat ng mga mata niya at nagagawa na rin niyang itaas ang braso niya. Sa tingin ko ay medyo nabubuhayan na siya sa ginagawa kong pagpuna sa kanya. Sir, that's just letting you know that you're here at the bar now and you need to get out. We're closed, kalmado ko pa ring saad sa kanya, Athena. Ngunit nagulat ako nang bigla na lamang yumakap sa baywang ko ang braso niya at kinabig ako palapit sa kanya Dumilat bigla ang aking mga mata at isang hindi pamilyar na silid ang sumalubong sa akin. Nasaan ako? Sa una ay parang wala akong maintindihan hanggang sa tuluyan ng luminaw ang memorya ko. Nanaginip lang ako, ngunit toto-zero ang mga nagyaring iyon sa akin sa Italy noong ako ay naroroon pa. Ngunit nasaan ako ngayon? Bakit bigla akong napunta sa silid na wala namang halos kagamit-gamit? Kaagad akong bumangon ngunit napahinto ako nang hindi ko maigalaw ang mga braso ko. Kaagad ko ang mga itong nilingon at ganun na lang ang pagngangako nang makita ko ang mga itong nakaposa sa magkabilang kanto ng kama. Bigla na lamang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi, ano to? Crystal. Kaagad kong hinanap sa paligid ang anak ko, ngunit hindi ko ito makita. Mas lalo lamang akong binalot ng matinding takot at kaba, na may kasamang panlalamig ng buo kong katawan. Hindi. Nasaan ang anak ko? Nasaan ako? Crystal. Kakain ka ba o hindi? I asked this feisty girl again, who was staring at me the whole time. 2 oras na yata kaming naririto sa veranda ngayong umagang ito, at sa buong oras na yan ay nakatitig lamang siya sa akin. Napakasama pa niyang tumingin na akala mo'y mangangain ng tao. She doesn't even answer my questions. Ayaw mo ba ng mga chicken na yan? Pasalamat ka pakakainin pa kita matapos ng ginawa mo sa kasal ko. Paano kung may lason yan? Bigla niyang sagot na ikinanganga ko. But what the pack? You know what, little brat, I could pack and kill you with just one flick. Yang liit mong yan, sagot ko sa kanya na may kasamang paninindak. Ngunit parang wala man lang yung naging epekto sa kanya. She didn't even fucking blink. Ang tapang din naman ng batang tumanang-mana sa nanay niyang siga, palengkera, attention seeker at malamang gold digger na rin. Siguradong inutusan niya ang batang ito na pumagit na sa kasal ko at sabihing tatay niya ako para maisakatuparan nila ng magaling niyang ina ang mga plano nila. And they succeeded. They managed to run Noy Fiance and ruin Noy wedding day. Hinding-hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nilang ito sa akin. They messed with the wrong person. Fine. Ayaw mong kumain, pues mamatay ka sa gutom. Isama mo na rin yang nanay mo. Bad ka, kaagad niyang sigaw sa akin at ngayon ay nakikita ko na ang panunubig ng mga mata niya na parang iyak na. Gave her a sarcastic smile. Really? Bad ako? Sino sa ating dalawa ang bad? Alam mo ba kung ano yung ginawa mo sa akin kahapon? Sinira mo yung kasal ko at ngayon ay hindi ko alam kung nasaan yung babaeng pakakasalan ko. Naiintindihan mo ba kung gaano ka-importante sa akin yung araw na yon? Pero sinira mo. Ayaw na kitang maging daddy. Bad ka, I'm not your dad. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo yan, Nay? I yelled at her. Hindi ko na naman mapigilan ang galit na nararamdaman ko para sa kanya. Hindi naman kasi ito maliit na bagay lang na madaling kalimutan, na ganun lang kadaling palampasin. Napakahabang panahon ang iginugol ko para mapaulang sa kasal na yon ang girlfriend ko. Malaking preparasyon ang inihanda ko at nasayang ang bonggang sorpresa na ibibigay ko dapat sa kanya. Pero nawala ng kwenta ang lahat ng yon nang dahil sa mag-inang ito. Napahiya pa ako sa maraming tao, lalong-lalo na sa pamilya ko. Ngayon ay tuluyan na talagang tumulo ang mga luha niya sa pisngi niya, ngunit nananatili pa rin siyang nakatitig sa akin. Kung noon ay napakalambot ng puso ko sa mga batang katulad niya, ngayon ay hindi na lalong-lalo na sa kanya. Sige nga, sabihin mo sa akin kung paano mo nasabing ako ang tatay mo. Itinuro ng nanay mo malamang. Tama ako, di ba? Di na ikaw ang daddy ko, yaw na kitang daddy. Napatiimbagang ako. Hindi talaga siya makausap ng maayos. Where the hell did she get that wrong information? From her stupid mother. Damn her. Sir, napalingon ako sa isang maid na paparating. What? Gising na po yung nanay ng bata. Nagwawala na po doon sa loob ng kwarto.
Hinahanap po yung anak niya, mahinang saad niya sa akin mula sa tabi ko. I smirked at what she said. Bantayan niyo ng mabuti ang batang yan. If you can feed her, feed her. Ayokong mamatayan ng tao itong rest house ko. Sejpo, sir, immediately stood up and walked towards the door of Erlai house. Ngunit bago ako tuluyang pumasok sa loob ay nilingon ko muna ang batang babae. Nakatitig pa rin siya sa akin, ngunit hindi naman umalis mula sa kinaupuan niyang silya. Namumula na ang mga pisngi niya at ilong niya sa pag-iyak niya. I still gave her a sharp look before I finally went inside. I can't be carried away, Eli her. 8 years nagtuloy-tuloy ako sa paglalakad patungo sa ikalawang palapag ng rest house kong ito na matatagpuan dito sa Antipolo. Surpresa ko sana ito para kay Athena at dito ko sana planong mag-honeymoon pagkatapos ng kasal namin pero paano ko pa ito maibibigay sa kanya ngayon? Dito ko na lang din naisipang dalhin ang mag-ina dahil hindi sila maaari sa bahay namin sa Manila. Naroroon sa lugar na yon ang buong angkan naming mga De La Vega. Pag-akyat ko ng hagdan ay may naririnig na nga akong pagsigaw na may kahinaan pa ang dating sa tainga ko. Sa tapat naman ng pinto na kinaroroonan ng babaeng attention seeker, ay naroroon ang dalawa pa sa mga servants ko at tila hindi malaman ang mga gagawin. Kaagad din naman silang napalingon sa akin at sumalubong. Sir, gising na po yung nanay ng bata. Nagwawala na po. Hinahanap po yung anak niya. Crystal. Ibalik niyo sa akin ang anak ko, mga hayop kayo. Crystal, anak. Nandito si nanay. Tulungan mo ko, ignored them and just continued walking towards the door. Dinukot ko mula sa bulsa ko ang susi nito at mabilis na isinuksok sa kandado nito. Pinihit ko ito at sinipa pabukas. Pabalandra naman itong tumama sa pader at nakita ko ang pagkagulat ng babaeng nakaposas ngayon sa kama. She stared at me pleadingly. Basang-basa na ng mga luha niya ang buo niyang mukha at sabog-sabog na rin ang buhok niya, parang awa mo na, iyong anak ko. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Maawa ka sa bata. Ako na lang. Ako na lang ang saktan mo, walang kasalanan yung bata. Hindi niya alam yung ginawa niya. Punong-puno siya ng pagmamakaawa habang nakatitig sa akin. I don't know who this girl is but she looks familiar to me. Pero wala pa rin akong pakialam kung sino man siyang Maria. Walang kapatawaran ang ginawa nilang mag-ina sa akin. I walked closer to her. She is beautiful and slim. Pero hinding-hindi niya magagawang palitan ang fiance ko. Hindi niya kayang pantayan ang isang tulad niya. Bumuga ako ng malakas na hangin bago ko mahigpit na hinawakan ang pisngi niya at hinatak palapit sa akin. Napadain siya at kitang-kita ko ang sakit sa mukha niya kasabay ng muling pagtulo ng mga luha niya sa pisngi niya. What do you think of me, a fool? Para maniwala na lang basta na anak ko ang batang yon. Sa tingin mo ba, papatol ako sa isang tulad mo? Look at yourself. Mukha namang ilang lalaki na ang nakatikim sa iyo at ipapako mo rin sa kanila na anak nila ang batang yon, malakas kong binitawan ang pisngi niya. Sinabi ko naman sa iyo na nagkamali lang yung anak ko. Hindi ko siya inutusan na guluhin kayo, hinding-hindi ko ipapain ang anak ko para lang magkapera. Humingi naman ako ng tawad sa inyo, di ba pito? Well, do you think those words can bring back in defiance? Do you know where she is right now? Alam mo ba, hindi ko napigilang sigaw sa mukha niya. Napapikit naman siya kasunod ang paglakas ng mga pag-iyak niya na mas lalo pang nagpaparindi sa tainga ko. I'm now sitting with anger and I can't stop clenching my fists. She didn't answer either. Do you know how I feel right now? I want to hurt someone in front of me right now. Pero maswerte ka dahil hindi ko kayang gawin yon sa isang babae. Imbes na masaya na sana ang araw ko ngayon dahil sa wakas ay naikasal na dapat kami ngayon at bubuo na ng sariling pamilya pero hindi nangyari. Naging panaginip lang ang lahat ng yon. Ano bang gusto mong gawin ko? Sabihin mo lang, gagawin ko, mapatawad mo lang kami ng anak ko. Pag sinabi ko bang tumalon kayo sa bangin, gagawin nyo? She didn't answer and just continued to awry. Maawa ka naman sa anak ko. Masyado pa siyang bata. That's it. Lagi mong ipinapangkalang yang anak mo para matabunan ang mga ginagawa mong katarantaduhan. Napakakawawa ng bata sa'yo. You're just using her to hook people like me. For what? For money. Hindi totoo yan, she immediately shouted at me.
Patungo kami sa Maynila para hanapin ang tiyan namin at hindi para mangganso ng tao. Pinalaki akong mabuting tao ng mga magulang ko. Do you think I'll believe you? Sino ka ba? I don't even know you. Dapat diyan sa anak mo, idinadala sa yari. Tama ba na patirahin mo siya sa isang bus? Kaagad na lumarawan sa kanya ang matinding takot. Paulit-ulit siyang umiling sa akin nang may pagmamakaawa. Piparang awa mo na, huwag mong gagawin yan. Huwag ang anak ko, maawa ka. Hindi ko naman siya pinababayaan. Sabihin mo na lang sa akin, ano bang dapat kong gawin para mapatawad mo kami? Kahit ano, gagawin ko. Huwag mo lang ilayo sa akin ang anak ko. Hindi ko kakayanin yon. Siya na lang ang mayroon ako. Yung nararamdaman ko ba ngayon, naiisip mo? My beloved woman is no longer with me. She has left me. Siguro para maging fair tayo, dapat ay maiwan ka rin ng pinakamamahal mong tao. Huwag. Huwag. Parang awa mo na. Hindi kakayanin ni Crystal na mawala ako sa tabi niya. Parang awa mo na. Baby pa siya. Huwag siya, pakiusap. Kailangan ako ng anak ko. Then, give me back in my fiance too. I held her face tightly again, then muli din naman siyang napadaing ngunit wala akong pakialam. You don't want to be alone, don't you? We're just the same so find a way to get her back to Mel dahil kung hindi mo magagawa yan, pasensyahan na lang tayo. Siya ang magiging kapalit ng kagaguhang ginawa niyo sa akin. I swear that'll keep ye word. I yelled at her face while giving her sharp look. Kaagad ko rin siyang binitawan at lumabas ng silid. Lock that door and keep a close eye on her, I ordered the servants who remained standing outside the door. Opo, sir, kaagad din naman silang nagsitanguan sa akin. Tuluyan ko na silang iniwan at pumasok sa loob ng silid ko. Paulit-ulit akong bumuntong hininga ng malalim upang maibsan ang galit at paninikip ng dibdib na nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Sa ngayon ay inutusan ko na ang mga tao ko upang ipahanap si Athena, can't fucking lose her. We've been through a lot in our almost 8-year relationship. Ngayon pa ba kung kailan malapit na sanang matupad ang mga pangarap naming dalawa? Isang hakbang na lang sana pero naudlot pa. Hindi pwedeng hindi magbabayad ang mag-inang ito sa akin. Kahit magbuwis pa sila ng mga buhay nila. Where are you now? In a place where I can chill, sagot ko kay Kuya Charlie na kanina pa pala tumatawag sa cellphone ko. Just came out of the bathroom after taking a shower. You alright? Yeah. I'll be fine too. Natanaw ko sa garden ang batang si Crystal habang kinakausap ng mga servant ko at hanggang ngayon ay mukhang kinukumbinsi pa rin nila na kumain. Give me your address. I'll go there. No need, kuya. I'm fine. I'll be home soon. Are you sure? Yeah. Just want to be alone even now. Don't kill yourself. I suddenly laughed at what he said. Hindi ko pa naman naiisip yan. Good. Mabuti nang nakakasiguro ako. Napangiti ako na may kasamang pag-iling. Naalala ko lang bigla noong tinangka niyang magpakamatay nang dahil kay Leveros na asawa na niya ngayon. Niwan siya nito noon dahil naman sa mga kagaguhan niya. Now they have 2 children. Little stronger than you think, akala mo lang. I would never do that just for a girl. Sinadya kong pasaringan siya. Siya naman ngayon ang narinig kong tumawa ng mahina. Don't put an end to things that are yet to happen. Sige ka, ikaw rin. I can't see myself killing myself over a woman. Dad has done that before. I did too. Sana hindi umabot sa'yo. Of course not. I'm serious. I don't want that to happen to you, just calm yourself down. We are here for you. Marami kaming pamilya mo. Hindi kaagad ako nakasagot. Napabuntong hininga ako ng malalim. Parang naantig ang puso ko sa mga sinabi niya at ramdam ko ang pag-aalala niya sa akin. Don't worry, I'm fine. I would never do that. Uwi din ako diyan. Magpapalamig lang ako, alright. Kaagad ko na ring pinutol ang linya at muling bumuntong hininga ng malalim. Nalaman ko rin mula sa kanya at kay Dad ang nangyari noong pag-suicide ni Dad noong iwan siya ni Mommy. They kept it a secret from me. That was the reason why Kuya Charlie didn't want to have commitment to any woman. Ayaw niyang matulad kay Dad pero yon pa rin ang nangyari.
Kinain pa rin siya ng sobrang pagmamahal niya sa isang babae. Mabuti na lang din at tumino na siya ngayon. Napatanaw akong muli sa garden kung saan naroroon ang mga servant at si Crystal, na mukhang umiyak na naman. Ayaw niya pa rin kumain. Yee! I turned around and quickly got dressed. Matapos ay kaagad na rin akong lumabas ng silid ko. Ngunit napahinto ako nang makita kong nakabukas ang pinto ng silid ng babaeng attention seeker, at wala sa labas niyon ang mga bantay niya. What the ye? Kaagad ko itong nilapitan at tiningnan ang nangyayari sa loob. Sabi ko naman kasi naiihina ako Pasensya na po, may kausap pa kasi si sir, kaya hindi namin maistorbo. I saw that the servants were removing the bedsheets from her bed, which I noticed were indeed wet. What's going on here? Asked them as I entered. Sir, naku, sir. Napaihi na po siya sa kama, mukhang nataranta naman sila sa pagdating ko, habang ang babaeng ito naman ay masama ang tingin sa akin, kahit may uha pa rin ang mga mata niya hanggang ngayon. Bahagya nang nakababa ang kolar ng damit niya sa dibdib niya, kaya naman sumisilip na doon ang mga pisngi ng mapipintog niyang dibdib. Nakalilis din ang laylayan ng dress niya paitaas sa mga hita niya, kaya naman nakahantad ngayon sa harapan ko ang mapuputi at makikinis niyang hita. Malapit na itong dumako sa singit niya. I wonder what kind of underwear she's wearing right now. What color? I immediately averted my eyes from there. Sandali akong napalunok ng bahagyang manuyo ang lalamunan ko. She's even dirtier now in my eyes. Ha! I walked closer to her while watching her and smiling insultingly. You look like trash now. I looked at her boringly, hindi naman siya sumagot. Nakita ko ang saglit na pagdaan ng sakit sa mga mata niya habang nakatitig sa akin, ngunit kaagad din itong naglaho at naging blanko. How can you make me pay? Can't even touch your body. It's disgusting, I swear. Tapos malalaman kong anak ko yung batang yon. Lira ay heights, you're dreaming, hindi pa rin siya sumagot, ngunit hindi na rin naman nakatingin sa akin. At mas lalo akong naiinis dahil parang walang epekto sa kanya ang mga sinasabi ko. Hayaan niyo siyang mamahod yan. Bagay naman yan sa kanya, I said to my servants. Sir, pipakakainin po ba namin siya? Mukha pa naman siyang busog. Hayaan niyo lang siya. Kaagad na rin akong tumalikod upang lumabas ng muli ng silid. Si Cloud. Ngunit kaagad din akong napahinto sa narinig kong yon. She knows in my name. What the Dahan-dahan akong lumingon sa kanya hanggang sa magtamang muli ang aming mga mata. Naroroon ng muli ang pagmamakaawa niya. Who mentioned in my name to her? I asked the servants. But they immediately shook their heads. Hindi po kami, sir. I turned to the woman again. You're also good at researching the people you're going to victimize. Hindi na ako magpapaliwanag pa sayo. Hindi ko nadedepensahan pa ang sarili ko kahit ano pang panghuhusga ang gawin mo sa akin. May sarili ka namang pinaniniwalaan. Humihingi pa rin ako ng tawad para sa nagawa namin ng anak ko. Nangangako ako, tutulong ako para mahanap ang fiance mo. Ibabalik ko siya sa'yo. And how can be sure? You ran away from me once at church. Do you remember that? Isaliwan ko dito ang anak ko habang nasa labas ako. Basta, ipangako mo lang din sa akin na magiging maayos ang lagay niya dito. Huwag mo siyang sasaktan. Siya lang ang buhay ko. Siya na lang ang mayroon ako. Kamamatay lang ng mga magulang ko at hindi ko nakakayanin pa kapag ang anak ko naman ang nawala sa akin. Saglit akong napahinto sa sinabi niyang yon, ngunit hindi ako nagpahalata. Malamang, gumagawa lang siya ng kwento para kaawaan ko siya. That's one of the strategies of the modus operandi, right? Para makuha nila ang loob ng mga taong bibiktimahin nila. As I deeply stared at her. Muli akong lumapit sa kanya hanggang sa maupo ako sa tabi niya. Just make sure you're not fooling me. Dahil kapag nahuli kita, magpaalam ka na sa anak mo. You'll never see her again. I swear, I told her as he stared at her earnestly. Gusto kong ipabatid sa kanya na hinding-hindi ako nagbibiro. Muli namang tumulo ang mga luha niya sa pisngi bago marahang tumango. Pipangako, hindi kami tatakas. I'll only give you 1 month to find her and bring her back to me. Napakahaba na noon kung tutuusin. Siguraduhin mong magagawa mo yan. At huwag na huwag ka ring magkakamaling kumilos ng mga bagay na hindi ko magugustuhan. Yang anak mo ang malilintikan sa akin. Anyway, tumakas man kayo, mahahanap ko pa rin kayo.
But prepare for the consequences of all that. Keep my word. I'll watch over you. She repeatedly nodded at me while I gave her a deep look. Pangako. Lakasan mo. Uy, pangako, hindi kita lolokohin. Ha? Kinuha ko mula sa bulsa ko ang susi ko at inumpisahang kalasin ang mga posas sa mga braso niya na nakakabit sa kama. Kinuha ko ang mga ito at isinilid sa bulsa ko habang pinagmamasdan pa rin siya. Hinaplos niya ang mga braso niyang namumula ng husto. Gumuhit doon ang bakal ng posas. Nasaan yung sasakyan namin? Well, yung mga damit namin nandoon. Hinila niya pa ibaba ang laylayan ng dress niya. Nakikita ko rin ang bakas ng basa ng ihi niya sa foam ng kama. Hiray, ang dumi-dumi niya. Nasa garahe, sagot ko naman sa kanya. Tiwala naman akong hindi niya mailalabas ang bus na yon. Hindi rin sila makakataka sa lugar kong ito dahil matataas ang mga bakod ng bakuran ko at may 4 akong gwardiya sa labas. Kukuha lang ako ng mga damit namin ng anak ko. Hindi mo na kailangan pang ipasok dito sa bahay ko. I'm still not letting you stay here. Bahay lang namin ito ng fiance ko. She didn't answer and just bowed her head. What's your name again? Roxanne. Roxanne Robel. Miss Robel, don't ever call me Eli and my first name. We're not close at mas lalong hindi magkaibigan. Do you understand that? Yes, sir, stood up and walked out of her room. Nang dahil sa mga tulad niya kaya nakakagawa ako ng hindi maganda. Pinunasan ko ang mga luha ko sa pisngi bago ako nagdesisyong lumabas na rin ng silid na ito. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko ngayon. Ipinanganak ko at pinalaki si Crystal ng mag-isa. Hindi ako naghangad o nagdemand ng kahit ano mula sa ama niya dahil alam kong sa umpisa pa lang, wala akong aasahan sa kanya. 5 taon na ang nakalilipas pero bakit ngayon lang ako nakaramdam ng sakit na para akong dinuduro? Hindi ko inaasahan na sasapitin pa namin ito ngayon. Nakagawa ako ng desisyon noon na hindi na pinag-isipan pa. Sandaling kaligayahan para lamang makalimutan ang sakit na idinulot sa akin ng ex-boyfriend ko. Hindi ko inaasahan na mabubuo si Crystal. Pero tinanggap ko na buong buhay naming hindi makakasama ang ama niya. Kalanman ay hindi ako nangarap. Dahil sino lang ba ako? Tama naman siya. Sino ba ako? Isa lang akong estrangherang babae na walang karapatang makapasok sa buhay niya. Sa paningin niya ay mas malit pa ako sa isang langgam na kailanman ay hinding-hindi siya maaabot. Gagawin ko ang kasunduan naming dalawa. Pipilitin kong maibalik sa kanya ang pinakamamahal niyang babae. Pagkatapos noon, isinusumpa ko, hinding-hindi na niya kami makikita pa kahit kailan. Bumaba ako sa nakita kong hagdan sa kanang bahagi. Kaagad akong nagtungo doon at mabilis na bumaba. Kaagad namang sumalubong sa akin sa ibaba ang 2 kasambahay. Nasaan ang anak ko? Kaagad kong tanong sa kanila. Nasa bakuran po. Iginya nila ako patungo sa pinto. Saglit kong inilibot ang paningin ko sa kabuuan ng bahay na ito. Napakaganda naman talaga at napakalaki. Nakakalula. Magmimistulang reyna sa lugar na ito ang mahal niyang babae. Lihim na lamang akong natawa ng mapait. Tuluyan na kaming nakalabas ng pinto. Kaagad ko rin namang natanaw ang anak ko sa bakuran kasama ang 2 pang kasambahay. Crystal, kaagad kong tawag sa kanya. Mabilis din naman siyang lumingon. Nanael, kaagad siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ko. Hindi ko napigilan ang muling pagtulo ng mga luha ko sa pisngi na kaagad ko rin namang pinunasan. Nanay! Anak! Sinalubong ko ng mahigpit na yakap ang aking anak. Pakiramdam ko ay 1 taon kaming hindi nagkita. Miss na miss ko siya. Binuhat ko siya at hinagkan ang buo niyang mukha. Kumusta ka? Anong ginawa nila sa iyo? Hindi ka ba nila sinaktan? Hindi po. Pero bad si Daddy. Ayaw ko na sa kanya, nanay, bad siya, Paano mo nasabi yan? Sinaktan ka ba niya? Kinabahan naman akong bigla. Hindi po. Sabi niya mamatay daw ako sa gutom kasi ayaw kong kumain. Napatiimbagang ako sa sinabi niyang yon. Aksidente naman akong napatingin sa balcony ng 2nd floor ng bahay at natanaw ko doon si Cloud. Nakatayo siya doon at taimtim na nakatitig sa aming mag-ina. Napansin ko ang baso ng alak na hawak niya. Huwag mo siyang pansinin.
Basta kapag may ginawa siyang hindi maganda sa iyo, isumbong mo kaagad sa akin, okay? Opo. Nanay, gugutom na ako. Halika na, baka may noodles pa tayo sa sasakyan natin. Tumalikod na ako habang buhat ko siya. Natanaw ko din naman kaagad sa kanang bahagi ng malawak na bakuran na ito ang bus namin. Kaagad ko nang dinala doon si Crystal. Ramdam ko naman ang pagsunod sa amin ng mga kasambahay, ngunit hinayaan ko na lamang sila, kaagad din naman naming narating ang bus namin. Napapagitnaan ito ng dalawang mamahaling kotse. 14 na paghahati 15 pumasok kami sa loob at sumalubong naman sa amin ang ambience na hindi ko naramdaman sa loob ng bahay ng De La Vega na yon. Ito pa rin ang bahay namin ng anak ko na hindi mapapalitan ng bahay niyang singlamig ng yelo ang temperatura, kagaya ng amo nila. Isaksak niya sa baga niya ang bahay niya. Magsama sila.